Impeachment versus BP Sara aakyat sa Senado. Ito ang pahayag ng Senate President. I just wanted to give my colleagues a heads up on the possibility of receiving the articles of impeachment from the House of Representatives. It's best that we prepare for it as senator judges. Yan. So, matagal naman itong atat na talaga si SP Soto. Noon pa, kailan ba yun? Few months ago. Sabi niya, pagdating ng impeachment ni BP Sara, bilisan natin para matapos kagad every day. Sabi niya, Monday to Friday, magkakaroon tayo ng trial. Sinalungat din siya ni Senator Lacson. Iba ang proposal ni Senator Lacson. MWF lang. Hindi everyday. Para yung Tuesday and Thursday, devote para sa legislative matters. Kasi kung puros na lang impeachment, mapabayaan yung main job ng mga senador. Na, to me, mas gusto ko yung ganun, yung MWF lang. Kasi kailangan din na talakayin nila yung mga batas na dapat ipasa. Kung ilang linggo, ilang buwan yung impeachment trial na yan, nako, pag may mga magagaling yan na mga abogado, it will take time. So, salamat po, Senator Soto, sa paghahanda ninyo. Ako, personal observation ko ito is, pag matapos na, I hope na ang Committee on Justice hanggang April 29 na lang ang kanilang hearing. Nakadalawang hearing na sila. Pangatlo ngayong April 22, meron pa sa April 29. So after that, sana mag-decision ng Committee on Justice na masabi nila na, yeah, there is probable cause. Yan. So, pag naka-decide na sila, may probable cause, iaakyat na nila sa Kamara at magbotohan ng mga kongresista, 1/3 ang kailangan. At kanina narinig ko si Congressman Toby Chanco. Baka gagamitin nila yung tinatawag na carrot and stick strategy. Yung pundo na mga FLR for later release. Kinokontrol yan ng DBM. Hindi release kung may kondisyon. So sabi ni Congressman Chanco, bantayan natin yan. Kasi pwedeng gamitin yan, yung mga FLR budget na yan. Pag bumoto, i-release. Pag hindi bumoto, pabor sa impeachment, walang release. Ako, inaasahan ko na mayroong enough votes sa Kamara para ma-impeach si BP Sara. Given na yan para sa akin. At sana sa lalong madaling panahon, ma-convene na ang impeachment court. Kahit anong gawin nila, bali-baliktarin man nila ang kahit ilang Madriaga pa, ilang Trillanes, ilang, I don't know kung sino pa yung mga ihaharap na testigo sa trial. Matatalo at matatalo sila. Bakit? Kasi ang impeachment, hindi naman yung palakasan ng ebidensya. Ang impeachment is political inclination. Ilang beses nang sinabi ni ex-Senate President Franklin Drilon na hindi yan tungkol sa ebidensya, tungkol yan sa politika. It's more of a political process. Kaya nga, nang dahil papalapit ng eleksyon, malaking konsiderasyon yan, yung eleksyon sa 2028.
itong mga boto ng mga senator judges. Ang mga kongresista, nakita ko, maraming boboto pa rin pabor sa impeachment dahil nga sa pundong makukuha. Kaya lang ang mga senador, wala man silang pundo at mas maraming matitino na senador. May kanya-kanyang prinsipyo yan, walang makakapagdikta maliban lang sa mangilan-ilan. Yung tinawag ni Attorney Sal Panelo na mga pusakal na apat. Siguradong boboto sa conviction ni BP Sara. Sino yung pusakal na apat? Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Yan, siguradong boboto yan. Conviction ni BP Sara. Kaya lang, yung siyam lang na senador ang kailangan or 16 na senador ang kailangan sa conviction ni BP Sara. At sa bilang, sino bang nagbilang nito? Hindi makakabot. The most number of senators na makuha nila na boboto sa conviction ni BP Sara is 14. Yun lang. Ang mga political analysts, sinasabi nila, baka marami out of the 14, mag-a-abstain pa yung iba. Kaya hindi ako kinakabahan sa impeachment ni BP Sara. Excited ako na iharap nila si Madriaga sa witness stand para i-cross-examine ng mga batikang abogado ni BP Sara, para i-cross-examine siya ni Senator Judge Marcoleta at iba pa. Yan. Diyan na ang tunay na bloodbath. Dalawa ang babantayan natin yan na i-cross-examine si ex-Senator Trillanes at saka si Madriaga. Trillanes, umaming mas nakakatakot umano si BP Sara kaysa kay FPRRD. Nagbigay ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay sa posibilidad ng mas mataas na posisyon ni BP Sara sa hinaharap. Iginit na maaari umano itong magdulot ng mas seryosong pangamba kumpara sa pamumuno ng kanyang ama. Sa isang panayam, inilarawan ni Trillanes ang posibleng senaryo bilang Duterte 2.0 na aniya ay maaring mas matindi kaysa sa naunang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang payag ni Trillanes. We have already seen Duterte Part 1. Duterte 2.0 under Sara Duterte could be even worse because of her temperament. Sara Duterte is basically digong without the sense of humor and a shorter fuse. Wala daw palabiro si BP Sara. Madali daw magalit. Kaya mas delikado si BP Sara kung maging presidente ito. Salamat naman at inaamin nila na ibang-iba itong si BP Sara natin. Mismo ang tatay niya, si Tatay Digong natin, sa isang speech, I don't know kung saan yun, basta nagkalat yung video na yun. Bantayan nyo yung bayhana na, maldita na. Hindi ko kaya yan, Inday Sara, maldita. So, totoo, yung sinasabi ni Trillanes. Kaya lang, yung pagiging maldita ni BP Sara is positive ang dating. Hindi yung kasi magmaldita ka na nakakasama sa kapwa mo, masama yun. Ang kay BP Sara, yung tapang niya is for the good. Example, yung kanyang chief of staff noon, si Atty. Elayca Lopez, ginigipit na nila kung anong panggigipit. Kaya doon, ipinakita niya yung tapang niya, pagkamaldita niya. Kaya doon niya sinabi yung kanyang grave threat,
Pag nagurgur ako, gugurgurin ko rin kayo. Mayroon na akong nakontak na manggurgur sa inyo, nanlilisik yung mata niya. Yun ang tapang na kailangan natin. O, ano pa yung mga tapang niya? Yung maldita niya, yung sheriff. I think that was the first time na nakita ko ang isang Mayor Sara. Tandang-tanda ko yung buhok niya, parang gupit lalaki. Tumbuyin ang dating niya. Saan ang sheriff? Nandun. Nung lumapit yung sheriff. Yung suntok niya, suntok babae. Kasi kung lalaki, either suntok mo straight, straight, or uppercut, or ano ba yun? Hook! Ano? Hindi, ganun siya. Na sa politika ito na love at first sight ako kay Mayor Inday Sara yung okasyon na yun. Sabi ko, ito ang kailangan. Mula noon, tinututukan ko na siya. Yung kanyang ginagawa. Kasi nga, doon ako na-attract sa tapang niya, pagkamaldita niya yung sinuntok o I don't know anong sinapak niya yung sheriff. Kaya hanggang ngayon, ipinapakita niya kung galit. Hindi siya yung plastic, hindi siya yung ipokrita. Ano ba yung okasyon no? I think New Year ba yun or Christmas? Tinatanong ng media sa kanya kung anong greetings mo, anong mensahe mo kay PBBM. Ayoko nga magbigay. Kung i-greet ko siya, hindi naman siya magbabago. Sabi niya, Merry Christmas ba o Happy New Year? Ayoko. Basta kung galit ako. Pagkamaldita talaga. Oh, ganyan ang kailangan sa leadership. I-balanse mo ang tapang at bait. Kaya, itong presidente natin ngayon, sabi ni Senator Lacson, sobrang bait ang Pangulo. Kaya, inaabuso siya ng mga nakapalibot sa kanya. And I agree. Kailangan ng Pangulo ng bastonero. Ano yung bastonero? Term namin yan sa men and women in uniform. Yung bastonero, yung kinakatakutan. Sa amin sa Army, sa company level, yung first sergeant. Pag nagpito ang first sergeant, nako, anong trainee pa ko, ROTC. Training namin. First sergeant, manglikmot. Hindi ko makalimutan eh. First sergeant, manglikmot. Pagpito niya talagang takbo. Kasi pag malate kami o talagang kawawa kami. Ayun ang bastonero. So, sa Administrasyong Marcos, sino yung bastonero na kinakatakutan? Wala. Hindi katulad kay Tatay Digong, siya mismo bastonero. Kinakatakutan. But, minamahal. Si VP Sara, ganyan din. Nabalanse yung takot at respeto at pagsunod. So, humanda kayo. Duterte 2.0, it's just a matter of 2 years na lang. Uupo ang isang matapang, ngunit mapagmahal na Pangulo ng bansa, VP Sara. At itong si Trillanes, nagsabi na siya, pag natalo si Risa Ontiveros ang kanyang manok, maninirahan na daw siya sa Amerika. So, well and good. Tama, agree ako yung sinasabi ni Congressman Edgar Erese. In Duterte presidency, only 2 scenarios will prevail. Makukulong sila, itong mga magnanakaw, or mag-i-exile. Sige. Ihanda ang inyong mga dual citizenship, dual passport, para doon na kayo manirahan pag umupo si VP Sara Duterte.